Diyos naming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong pagmamahal at sa iyong biyaya na ipinagkataob mo sa amon sa pagkakataong ito. Aron magkahiyusa kami sa pagtuon sa imong pulong, Ginoo. Bisan pa sa pandemya, bisan sa Korea, samtang nagkataas ang kaso og nagpatuman ang gobyerno og social distancing, nagampo kami amahan, nahatagan mo kami og pagtuo sa imong pagmando. Nasayod kami nga ang tanan anaa sa imong mga kamot. Taliwala sa tanan, salamat sa imong pagpanalipod kanamo sa lawas ug espiritu. Bisag dili mi makatigom sa imong balaang puluyanan, dunay gihapoy higayon sa panag-uban ug pagmantala sa imong pulong. Iyubog namo kanimo ang tanang dungog, himaya ug pasalamat. Amahan, kini ang katapusang pagtuon karong bulana, bahin sa kasaysayan sa pagtubo sa Babylonia ug sa among pagtuo. Salamat kaayo, Ginoong Dios, nga nahuman namo kining pagtuon. Nagampo kami nga samtang nagtuon sa kasaysayan sa pagtubos, pinaagi sa imong espiritu, hatagan mig kaalam nga matuman ang imong kabubuton sa pagsabot sa imong pulong. Sa pagbuhat niini, maduol unta kami kanimo. Amahan, aron ang imong mga anak sa kalibutan maduol usab kanimo. Hatagi kami og kusog sa pagmantala ni ining ebanghelyo sa tanan nimong mga anak. Kristo, dawata ang panalangin sa pagsulod sa templo ni Ezekiel ug matuman ang imong probidensya, ang panalangin ni Jehovah Shammah. Itugyan namo ang tanan kanimo sa ngalan sa among Ginoo ug manluluwas nga si Kristo. Amen. Salamat kaninyong tanan. Bigyan mo ko sandali habang naghahanda ako para sa presentasyon. Ito ang pang-apat at huling pag-aaral ngayong buwan tungkol sa Babylonia at sa kasaysayan ng pagtubos. Kaya ito ang atong ikaapat na session, ang Babylonia at ang kasaysayan ng pagtubos. At ang tema ngayon sa ilalim ng pamagat na ito ay ang Babylonia at ang templo. Kaya para mabilis na buod, tiningnan natin noong nakaraang buwan ang papel ng Babylon sa kasaysayan ng pagtubos. Ang una naming pag-aaral ay ang Babylonia at ang talangtanan at pagkatapos ay tiningnan namin ang Babylonia at si Abraham. At sa ating huling sesyon, tiningnan natin ang Babylonia at ang pagkawasak ng Jerusalem kung kaya't ang Babylonia at ang Jerusalem. At ngayon, mas titingnan natin ang Babylonia at ang templo. Kaya lahat ng pag-aaral ay magkakaugnay at partikular na ang pag-aaral ngayon. Kailangan mo talagang pag-aralan ang pundasyon ng pag-aaral noong nakaraang linggo. Kaya magkakaroon ng maraming magkakatulad na elemento, maraming magkakaugnay na elemento, at maipon ito sa templo ni Ezekiel na siyempre pinag-aaralan natin iyan sa ating ika-11 aklat na yon. Kaya ang ating pambunggad na kasulatan ngayon ay nasa screen na. Kaya basahin natin ito ng sama-sama mula sa ikalawang kronika, 36, mga talata 18 hanggang 19. Handa na, simulo na. Lahat ng kagamitan ng bahay ng Diyos, malaki man o maliit, at ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon, at ang mga kayamanan ng hari, at ng kaniyang mga opisyal, dinala niya ang mga hito sa Babylonia. Pagkatapos ay sinunog nila ang bahay ng Diyos at giniba ang pader ng Jerusalem at sinunog ang lahat ng nakukuta ang gusali nito at winasak ang lahat ng mahahalagang kagamitan nito. Ito ang salita ng Diyos. Amen? At alam mo, ang Biblia, alam mo maraming tao, kapag naisip nila ang Biblia, syempre, ito ang salita ng Diyos. Itinuturing nila ito bilang isang salita ng malaking paghihikayat, isang salita ng pag-asa, isang salitang nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Gayunpaman, ang Biblia ay mayroong maraming nakakababagad na aspeto kung pag-usapan ang kasaysayang inilalarawan nito. At marami sa mga nakababahalang aspetong ito ay naitala upang tunay nating maunawaan ang kasamaan at ang mga bunga ng kasamaan na bunga ng kasalanan. At sa ating pambungad na kasulatan ngayon, ito ay isang salaysay ng pagkawasak ng templo at pagbagsak ng Jerusalem. Kaya si Nabucodonosor, haring ng Babylonia, siyempre ay winasak ang Jerusalem noong 586 BC. At sinasabi sa 2 Kronika 36, versikulo 18, na ang lahat ng kagamitan ng templo ay dinala
at ang lahat ng kayamanan ay dinala sa Babilonya. At pagkatapos, sa talata 11, sinasabi nito na ang bahay ng Diyos ay sinunog. Ang pader ng Jerusalem ay nawasa. Anumang bagay na maaring gamitin sa pagpapatibay ng lungsod, pati na ang mga gusali nito, ay winasak at sinunog ng apoy. Kaya ito ang akumulasyon ng kasalanan sa Madanog. Nangyari iyon sa bansang bayan ng Diyos dahil tumalikod sila sa wastong pagsamba. Paano tayo nakarating sa puntong ito? Paano tayo nakarating sa puntong ito? At paano ito naugnay sa templo? Kaya ang pangunahing punto, numero 1, tingnan natin ang kasaysayan ng templo. At upang tunay na maunawaan ang templo at ang kasaysayan ng pagtubos, kailangan nating bumalik sa orihinal na templo at iyon ay ang Hardin ng Eden. Kaya ito ang paraiso ng Diyos. Ang orihinal na templo kung saan dapat sana natin siyang sambahin bago ang pagbagsak. Genesis 2 talata 8, sinasabi rito, at nagtanim ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden sa dakong silanganan, at doon niya inilagay ang taong kaniyang nilalang. Kaya nakikita natin na nilikha ng Diyos ang lugar na ito. Ang lugar na ito, isang hardin, at inilagay niya ang lalaki doon. At ano ang sinabi niya sa Genesis 2? Talata 15. Pagkatapos ay kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay siya sa halamanan ng Eden upang ito ay linangin, ito ang salitang Hebreo na abad, at upang ingatan ito. At ito ang salitang shamar. At kapag tiningnan natin ang mga ekspresyong ito, upang linangin ito at panatilihin ito, abad at shamar, ayon sa pagkakabanggit, ito talaga ang wikang templo. Ito ay wika ng mga pari. Ito ay wikang may kaugnayan sa pagsamba. At paano natin nalalaman iyon? Ang salitang abad, nangangahulugan ng paggawa at paglingkod sa diwa ng pagsamba. Kaya mauron tayong mga bilang na Kabanata 8, talata 11, Josue 24:15 at Awit Kabanata 2, talata 11. Hayaan ninyong basahin ko ang Kabanata 8, talata 11 para sa inyo upang maunawaan natin ang konteksto kung paano ginamit ang salitang ito. At sinasabi rito, Aaron. Kaya si Aaron ang unang mataas na saserdote, si Aaron Ben. Ihaharap ang mga Levita sa harap ng Panginoon bilang isang paraan ng pag-aalay mula sa mga anak ni Israel upang sila ay maging kwalipikado sa pagsasagawa ng paglilingkod sa Panginoon. At dito, sa talatang ito, ang ekspresyong paglilingkod ay masama. Kaya kapag iniisip mo ang pagkasaserdote at kapag iniisip mo ang mga anak ni Aaron na naglilingkod bilang mga saserdote, ano ang ginawa nila? Kailangang asikasuhin ang mga bagay sa tabernakulo. Kinahanglang limpyan, ang damon, ug iset up sila. Sa templo, maor ang gihunahuna, at lahat ng ito ay ginagamit para sa pagsamba. Kaya nang sabihin ng Diyos kay Adan, nang ilagay niya ito sa hardin ng Eden, na linangin ang hardin, kung gayon ay iniutos ng Diyos kay Adan na gawin ang lahat ng bagay na kinakailangan para sa wastong pagsamba. Josue Kabanata 24, versikulo 15, bago pumasok sa lupain ng Kanaan, sinasabi ni Josue sa mga tao, para sa akin at sa aking sambahayan, sasambahin namin ang Panginoon. At ginamit ni Josue ang salitang abad dito. Sa kasong gito at sa awit Kabanata 2, versikulo 11, magpapatuloy ako at magbabasa sasamba sa Panginoon ng may paggalang at magagalak na may panginginig. Kaya nang sabihin ng salmista rito na sambahin ng Panginoon, muli ito ay ang salitang abad. Kaya mula pa sa simula, sa hardin ng Eden, na siyang unang templo bago ang pagbagsak, makikita natin na dapat natin siyang sambahin. Ang salitang abad ay nagpapahiwatig na ito ay isang lokasyon ng templo, na si Adan ay may responsibilidad bilang pari. Gayun din, ang pangalagaan, ang harden, shamar ay nangangahulugang ingatan o bantayan. At tulad ng kapag binabantayan mo ang isang bagay para sa seguridad, ginagamit din ito sa kahulugang iyon. Ngunit, ginagamit ng Biblia ang salitang ito sa konteksto sa pagtupad sa salita ng Diyos. Kaya narito ang Genesis, Kabanata 17, versikulo 9, at hayaan mong basahon ko iyan para sa iya. Genesis 17, versikulo 9, sinabi pang Diyos kay Abraham, ngayon, tungkol sa iyo, ingatan mo ang aking tipan,
ikaw at ang iyong mga inapo pagkamatay mo sa buong panahon ng kanilang mga lahi. Kaya ang Diyos ay nanangako kay Abraham. Ang Diyos ay nakikipagtipan kay Abraham at inibibigay sa kanya ang kanyang salita. At sinasabi ng Diyos, ikaw at ang iyong mga inapo pagkatapos mo ay tutuparin mo ang tipang ito. Kaya kung walang salita, walang wastong pagsamba. Kailangan maging sentro ng salita ang lahat, alam mo yan. Kaya kapag sinabi ng Diyos na ingatan ng hardin, nananahulugan din ito na bantayan ito, ang mga kaugalian sa pagsamba na naroon. At ano ang sentro ng lahat ng iko? Ito ang salita ng Diyos. Kaya ito ang itinatag mula pa noong nilikha. Gayunpaman, gayang alam mo, naranasan natin ang taglagas. Dahil sa pagbagsak, ano ang ginawa ng Diyos? Nangako ang Diyos sa Genesis 3, versikulo 15. Ang binhi ng babae na siyang sisira sa ulo ng ahas. Kaya nanganahulugan ito na ibabalik ng Diyos ang sangkatauhan. Nanganahulugan ito na ang wastong pagsamba ay ibabalik. At sa wakas, ang paraiso, ang tamang lugar ng pagsamba ay ibabalik. Kaya ang templo ay talagang dapat magpakita sa atin ng wastong lugar ng pagsamba, ang wastong paraan, ang wastong mga paraan ng ating pagsamba, ang lugar kung saan tayo dapat pumunta upang makipagkita sa Diyos at makasama siya. At habang tinitingnan natin ang kasaysayan ng pagtubos, makita natin na unti-unting sinusubukan ng Diyos na ipakita sa atin kung paano itatatag ang kanyang lugar ng pagsamba. Tiyan, ang Eden ay dating lugar ng pagsamba, ngunit dahil sa kasalanan at pagbagsak ng tao, tayo ay pinalayas mula sa Eden. At ngayon, kailangan nating gawin ang gawain ng pagpapanumbalik. Kaya ang pagpapanumbalik ay hindi nangyayari ng biglaan, ng sabay-sabay. Ngunit upang maipakita ang perpektong kalooban ng Diyos, unti-unting ipinapakita ng Diyos ang kanyang paghahayag. At makikita rin natin ito sa mga lugar ng pagsamba sa buong kasaysayan ng pagtubos. Kaya kung titingnan natin ang pag-unlad na ito pagkatapos ni Adan, sino ang mayroon tayo? Nandito si Noe. At nasaan ang Diyos kasama ni Noe? Ginawa niya ang arka. Ang arko ay isang bangka. Nagpapadala ang Diyos ng kaniyang bahan ng paghatol at ang arka ay lumulutang sa ibabaw ng tubig upang maligtas si Noe at ang kaniyang pamilya. Kaya sa Genesis, Kabanata 7, Talata 1, may ontayo niyan bilang referensya. Pagkatapos ni Noe, pagkalipas ng 10 henerasyon pa, nariyan si Abraham at paano ipinakita ang halimbawa ng lugar ng pagsamba sa pamamagitan ni Abraham. Tinawag siyang Diyos palabas ng Ur ng mga Kaldeo. Kaya, tandaan, tinawag niya siya palabas ng Babylonia at si Abraham ay gumalaw sa mga tolda at mga altar. Kaya saan man magpunta si Abraham, itayo niya ang kanyang tulda at magtayo ng altar. Kaya basahin natin ang Genesis, Kabanata 12, Talata 8 bilang referensya. Pagkatapos siya, nadili si Abraham, ay nagpatuloy mula roon patungo sa bundok sa silangan ng Bethlehem. Nagtayo siya ng kaniyang tolda. Ang Bethel ay nasa kanluran at ako naman ay nasa silangan. At doon, nagtayo siya ng isang altar para sa Panginoon at tumawag sa pangalan ng Panginoon. Busa makita nato sa pagtuo ni Abraham, wala niya nadawat ang saad nga yuta sa pagkatuman niini. Sumala sa Hebreo usa-usa ni Webe, uban ba sila si Isaac ug Jacob? Siya ay naglibot at naninirahan sa mga tolda, inaabangan ang katuparan ng pangakong iyon. At sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga altar, ipinakita ni Abraham ang kayang buhay bilang isang buhay ng pagsamba. Ngayon ay dumako tayo kay Moises. Nung panahon ni Moises, gaya ng alam natin, sina Jacob, Israel at ang kanyang mga anak na lalaki, lumipat sila sa Ehipto dahil nagkaroon ng matinding tagutom. Si Jose ang naglaan ng daan para sila ay maligtas. Lumaki ang mga tao, sila ay naging mabuna. Dumami sila. At sa Exodo, mayroon na tayong mahigit 2 milyong tao ngayon na handa na upang makapasok sa lupang ipinangako sa kanila ng Diyos at upang maipakilala ng Diyos sa kanila ang kanyang tahanan, upang maipakilala sa kanila ang kanyang presensya, inutusan niya silang itayo ang tabernakulo. Kaya sa Exodo, Kabanata 25, basahin natin mula roon. Kaya sa Exodo, Kabanata 25, versikulo 8, sinasabi, ipagtayo mo ako ng isang santuaryo
upang ako'y makatahan sa gitna nila. At sa bersikulo siyam, ang Diyos idetalye niya kung paano niya ipapakita sa kanila ang mga disenyo ng tabernakulo upang maitayo nila ito ng naayon. Kaya ngayong matatag na ang bayan ng Diyos, malapit na silang pumasok sa lupain ng Kanaan, ibinigay sa kanila ng Diyos ang ibanghelyo ng mga mata. Sa pamamagitan ng tabernakulo at ng mga saserdote, ang buong bansang Israel ay nagtitipon upang iharap ang kanilang sarili sa Diyos upang sambahin nila siya. Pero ang kakaiba sa tabernakulo ay isa itong tolda. Hindi ito isang permanenteng lugar ng pagsamba. At ano ang mangyari? Nang matanggap ni David ang kaniyang tipan sa ikalawang Samuel 7, nais ni David na magtayo ng isang bahay para sa Diyos dahil nakita niya na ang presensya ng Diyos ay naipapakita lamang sa pamamagitan ng isang tolda. Ngunit dahil si David ay isang mandirigma, sinabi ng Diyos, Hindi, hindi ikaw ang magtatayo ng templo, kundi ang iyong anak na si Solomon ang gagawa nito. Kaya basahon naton ang dalawang kronika, 2 Kronika 6, talata 2. At pagkatapos masabi at magawa ang lahat, ang lungsod ng Jerusalem ay napili sa pintuan ng Ornan na siyang, siyempre, lugar ng Moria kung saan inialay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac bilang sakripisyo. At sa lugar na ito, itinayo ang templo. At pagkatapos maitayo ang lahat sa dalawang Kronika 6, talata 2, ano ang inamin ni Solomon? Ipinagtayo kita ng isang matayog na bahay at isang lugar para sa iyong tahanan. Magpakailanman, kaya isipin mo ito. Si Adan ay nahulog at siya ay pinalayas mula sa hardin ng Eden. Nawala ang kaluwalhatian ng Diyos at sa pamamagitan ni Noe, Abraham, Moises, hangtang kay Solomon sa buong kasaysayan ng pagtubos, sinisikap ng Diyos na ibalik ang kanyang tahanan kasama sa kanyang bayan. Sinusubok ng Diyos na ibalik ang kanyang presensya. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng kalokohang nangyari simula noong unang pagbagsak ni Adan, sa pamamagitan ni Solomon na ang pangalan ay nangangahulugang kapayapaan, sa lungsod ng Jerusalem na nangangahulugang pundasyon ng kapayapaan, itinayo ang templo ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, gumawa kaming maikling pagbabalik-aral sa aming pinag-aralan noong nakaraang 3 linggo. Karon, tan-awo nato ang duha Kronikas 7, usa 9 duha-duha. Apan, kun motalikod mo ug biyaan ang akong mga sugo nga gihatag ko kaninyo ug mag-alagad sa laing mga Dios, lukon nako mo sa yuta nga akong gihatag. Kining balaya nga akong gibalaan, isalikway nako ug himuong panig-ingnan ug biyay-biyay sa tanan katawhan. Ngayon, atin balikan ang Genesis sa Kabanata 2. Sinasabi na nagtanim ang Diyos ng isang harden at doon inilagay ng Diyos ang lalaki. At pagkatapos niyang gawin iyon, ano ang sinabi mo? Ikaw ang magbubungkal nito, abad, at mag-aalaga ng hardin, Shamar. Kaya dapat mong gawin ang mga gawa ng pagsamba at ingatan at protektahan ang salita ng Diyos. Ngayon, pagkatapos maitayo ang templo, ano ang sinabi ng Diyos? Kung tatalikuran ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos, sa madaling salita, kung hindi ninyo tuparin ang aking salita, kung kayo'y yayaon at maglingkod, ibang mga Diyos at sambahin sila. Kaya kung may ibang nilalang kang sinasamba maliban sa tunay na Diyos, ano ang sasabihin ng Diyos? Bubunutin kita mula sa lupaing ito, itatapon ang bahay na ito. Hindi ba't pamilyar iyan sa hardin ng Eden? Doon ito itanim. Dapat sana'y sambahin ni Adan ang Diyos at tuparin ang kanyang salita. Ngunit nabigo siyang gawin iyon, kaya't siya ay binunot at itinaboy. Ginagamit ng Diyos ang parehong paglalarawan dito ngayong itinayo ang templo upang maitatag ang ugnayan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagsamba. Sundin mo ang aking mga utos. Sambahin mo ako. Pero kung hindi mo gagawin iyan, bubunutin kita at palalayasin. At sa natitirang bahagi ng talatang ito, ano ang sinasabi nito? Magugulat ang mga tao sa pagkawasak na idudulot ng Diyos. Sasabihin nila,
Bakit nila ginawa ito? At saka, sasabihin ito, sapagkat tinalikuran nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sumamba sila sa ibang mga Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit dumating sa kanila ang lahat ng paghihirap o paghihirap na ito. Kaya kapag tiningnan mo ang arkeolohiya ng mundo, sa totoo lang, maraming arkeologo ang pumupunta sa lupain ng Israel at pinag-aaralan nila kung nasaan ang templo, pinag-aaralan nila ang lahat ng mga guho na naroon at sinasabi nila, batay sa ating ebidensyang arkeolohiko, walang paraan na ang templo ay magiging kasing ganda at kasing luwalhati ng inilarawan sa Biblia dahil walang anuman dito at ginagamit nila iyon bilang dahilan. Hindi natin nakikita ang ebidensya. Kaya malamang na pinalaki ng Biblia kung gaano kaganda ang templo. Pero kung ikaw, iyan ang sinasabi ng mga scholar ng mundo. Pero kung titingnan mo ang ikalawang kronika 7, talata 11 hanggang 22, sinasabi nito na kung ang bayan ng Diyos ay hindi sumasamba sa Kanya ng maayos, kung lalabagin nila ang kaniyang batas, ano ang gagawin ng Diyos? Itataboy niya palabas. Itataboy niya sila palabas. Wawasakin niya ang bahay. Bubunutin niya ila. At ano man sinasabi nito? Lahat na makakadaan ay magugulat. Bakit ginawa ng Panginoon ang ganito sa lupaing ito? Ita mo, sinabi ng Diyos na gagawin niya silang isang kawikaan at isang Biblia. Para bang wala nangyari roon nun? Kaya ang nakikita natin ngayon ang talagang natutuklasan at pinag-aaralan ng mga arkeologo na nagsasabing walang templong ganito kaganda ang maaaring narito, iyon ay talagang katuparan ng salita ng Diyos. Ito ay isang patotoo kung anong pagkawasak ang mangyayari kung hindi mo susundin ang salita ng Diyos, kung hindi mo sasamba ng wasto ang Diyos. Mibiya ang himaya sa Dios sa templo. Gipamatud ang kini ni Propeta Ezekiel sa Ezekiel 7, bersikulo kawaan hantod kawaan og duha. Ang katahom sa iyang mga dayan-dayan, gihimo nilang garbo. Gihimo nila kining mga dulumtan ng larawan. Kaya't gagawin ko itong isang kasuklam-suklam na bagay para sa kanila at mas detalyado ang tinalakay ni Ezekiel sa Kabanata 8. Busagi awag ko kamo sa pagbasa sa Ezekiel Kapitulo 7 ug 8 sa inyong kaugalingon. Kay taas kini, wala na ako kinigiapil dinhi. Apan, nag-ingon ang Dios nga ang tanang dulumtanang Dios-Diyosan ilang gibutang sa iyang balay, ug misimba sila. Mga hawad na Diyos sa lugar kung saan ang Diyos lamang ang dapat mong sambahin. At sa pagpapatuloy, ibibigay ko ito sa kamay ng mga dayuhan at samsam, at sa masasama sa lupa bilang samsam, at kanilang lalapastangan ito. Itatalikod ko rin ang aking muka mula sa kanila, at lalapastanganin nila ang aking lihim na lugar na papasukin ng mga magnanakaw at lalapastanganin ito. Kaya ano ang sinasabi nito sa ating pambungad na banal na kasulatan? Dumating ang buong Babylonia, at ano ang kanilang ginawa? Ninakaw nila ang lahat ng kayamanan ng bahay ng Diyos. Kaya't ang salitang ito na ipinapahayag ng Diyos ay tiyak na natutupad. Kung titingnan natin ang Ezekiel 10, bersikulo 18, kitang-kita ni Ezekiel ng detalyado ang kaluwalhatian ng Diyos na umaalis mula sa templo. At kung wala roon ang kaluwalhatan ng Diyos, wala ring layunin ang templo. Sa lugar kung saan itinayo ang tabernakulo, ang kaluwalhatan ng Diyos ay dumating upang ipakita na ang Diyos ay sumasa kanya. Nang unang maitayo ang templo, ipinahayag ni Salomon na ang bahay na ito ay para sa iyong tahanan at napunong kaluwalhatian ng Diyos ang templo. Ngunit ngayon, dahil sa kalapastangan ng ginagawa ng mga tao, ang kaluwalhatan ng Diyos ay nawawala na. Nakita ito ni Ezekiel. Nagpatotoo siya tungkol dito at sinabi niya, "Ipigil na ninyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang bahay ng Diyos na iyong nilalapastangan ay iyong sisirain kung patuloy mo itong gagawin." At ganito nga ang nangyari, kaya't nawasak ang templo. Ezekiel, Kabanata 33, bersikulo 21. Noong ikalabindalawang taon ng aming pagkatapon,
Noong ikalima ng ikasampun araw ng buwan, lumapit sa ako ng mga takas mula sa Jerusalem na nagsasabi, nasakop na ang lungsod. Ngayon, si Ezekiel ay pipi sa buong panahon ng kanyang ministeryo. Maukato ang timan sa Diyos, ang iyang pagkapipi. Makasulti lang siya sa piniling mga higayon, aron ipahayag ang pulong sa Diyos. Apan, human malumpag ang templo, dunay katinalahang buhat nga nahitabo. Ezekiel Kabanata 33, versikulo 22. Ngayon ang kamay ng Panginoon ay sumaakin ng gabi bago dumating ang mga takas, at ibinuka niya ang aking bibig nang dumating sila sa akin ng kinaumagahan, kaya't ang aking bibig ay nabuksan at hindi na ako napigilang magsalita. Kaya simula sa Ezekiel Kabanata 33, talata 34 at pataas, ang ipinapahayag ni Ezekiel ay ibang-iba sa kabuuan mula sa kaniyang ipinapahayag hanggang sa puntong ito. Hanggang ngayon, si Ezekiel ay nagpapahayag ng paghuhukom. Ipinopropesiya niya ang pagkawasak. Ipinopesiya niya kung paano magpapaulan ang Diyos ng takot at mga sumpa sa mga tao. At pagkatapos ay nangyari ito, nawasak ang templo. Ngunit pagkatapos nito, noong ang bayan ng Diyos ay nasa pinakamababang punto nila, dahil sa kanilang isipan, inakala nilang ang Diyos ay laging makasama nila at ibabalik sila sa dati nilang kalagayan, at na palagi niyang kuprotektahan ang templo. Siyempre, mayroon silang napakasama at tiwaling pagkaunawa sa templong Diyos at kung paano dapat maging wastong pagsamba sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng pagdurog at pagsira sa templo, ang mga tao ngayon ay ganap na nawala ng pag-asa. Ang templo ay isang Diyos-Diyosan para sa kanila, at ngayon, ang kanilang pagkaunawa tungkol sa Diyos ay nawasak na. Ngunit ngayon, Ezekiel, ang kaniyang bibig ay nabuksan na, hindi na siya pipe. Sa panahon nga gikinahanlan sa katahuhan ang paghupay sa Diyos, si Ezekiel na ang namulong. Kaya't magpapatuloy tayo sa puntong pangalawa, ang pagpapanumbalik ng templo. Kaya't ganito ang Ezekiel Kabanata 34, versikulo 11. Sa Aklat 11, mayroon talagang 8 kabuwaang restorasyon. At ang pinakaunang restorasyon, salamat, ay ang pagpapanumbalik ng pastol. Dahil lahat ng mga pare, ang mga bulaang propeta ay iniligaw ang mga tao, ang masasamang hari ay iniligaw ang mga tao, may mga masasamang pastol, sa madaling salita, at sinabi ng Diyos, ibabalik ko ang pastol. Ezekiel 34, versikulo 11. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako mismo ang maghanap sa aking mga tupa at hahanapin ko sila, gaya ng pag-aalaga ng pastor sa kanyang kawan sa araw. Sama sa magbalantay taliwala sa iyang nagkatibulaag nga mga karnero, at imanon ko ang akong panon, ug luwason sila gikan sa tanang dapit nga ilang naadtuan sa madag-umon ug mangiting nga adlaw. Tanawa, sa dihang ang Israel nabihag ug ang templo naguba, mangiting gayud katong adlawa. Ang katawhan sa Dios nagkatibulaag. Pero among sinasabi niya, ililigtas niya sila, titipunin silang lahat. Ngayon, tandaan, sinabi ng Diyos sa kanyang salita, kung hindi mo ako susundin, kung hindi ka masunurin, kung hindi mo ako sasambahin, kung hindi mo tutuparin ang akong salita, bubunutin kita at itatakwil. Ngunit tingnan ang sinasabi niya ngayon sa Ezekiel 34, versikulo 29, nang nangangako ang Diyos ng pagpapanumbalik. Magtatatag ako para sa kanila ng isang kilalang lugar ng pagtatanim, isang lugar ng pagtatanim. Tandaan, ang Diyos ay nagtanim ng isang hardin. At ngayon, sinasabi niya, magtatatag ako para sa kanila ng isang kilalang lugar ng pagtataniman. At hindi na sila muling magiging biktima ng tagutom sa lupain. At hindi na nila titiisin pa ang mga pangiinsulto ng mga bansa. Noong sinaunang panahon, kapag ang isang bansa ay nananakop sa ibang bansa, ang mentalidad ay ang bansa ng Diyos na nananakop sa ibang bansa ay nagtagumpay laban sa bansa ng natalong Diyos. Para sa kanila, ito ay isang patunay kung aling Diyos ng bansa ang mas makapangyarihan. Kaya kung ang Israel ana sa ganitong kaisipan, kung ang Israel ay nasakop at ang templo ng Diyos ay nawasak, sasabihin ng lahat ng mga bansa, nawasak ka na dahil ang iyong Diyos ay masyadong mahina.
o nawasak ka na dahil ang iyong Diyos ay humiwalay sa iyo. At sa diwa na iyan, totoo ito, hindi mahina ang Diyos, ngunit ang kanyang kaluwalhatan ay umalis sa templo. Ito, mula sa isang relihiyosong pananaw, ay isang insulto sa Israel mula sa mga bansa noong panahong iyon. Ngunit sinasabi ng Diyos na ikaw ay itatanim muli at hindi mo na matiis ang mga insulto. At sinasabi nito na hindi sila magiging biktima ng taggutom sa lupain. Kung may taggutom sa lupain, ibig sabihin ay hindi ka maaaring magtanim ng anumang prutas. Tama ba? Walang ani. Pero isipin mo ang hardin ng Eden. Ang orihinal na hardin na nawala, na ibabalik sana. Sinasabi na yun ng Diyos na itatanim niyang muli ang kaniyang bayan. Walay gutom mahitabo, pasabot niini na ay daghang pagkaon. Dili ba nagpakita kini sa mga prutas sa tanaman sa Eden? Sa unahan, gisaad usab sa Dios kalon ang dayong kasabutan sa kalinaw. Ezekiel 3:7, 2:4-2:8. Maraming beses na nato nitong nabasa, pero basahin nato nitong muli. Handa na, simulan na. Si David nga akong alagad ang mahimo nilang hari, ug silang tanan adunay kamugbalantay. Musunod sila sa akong mga sugo, ug tumanon ang akong mga balaod. Magpuyo sila sa yuta nga gihatag ko kang Jacob, diin nagpuyo ang inyong mga katigulangan. Sila, ilang mga anak, ug mga apo, magpuyo dito hangtod sa kahanghuntoran. Si David nga akong alagad, ang ilang prinsepe sa kahangturan, maghimo kog kasabutan sa kalinaw uban nila. Kini kaatayong kasabutan, ipapuyo og padaghano nako sila, ug itukod ang akong balaang puluyanan sa ilang taliwala hangtod sa kahangturan. Ang akong puyanan, maanaa kanila, ako ilang Dios ug sila akong katawhan. At malalaman ang mga bansa na ako ang Panginoon na nagpapabana sa Israel kapag ang aking santuaryo nasa kanilang kalagitnaan magpakailanman. Amen. Kaya kapag tiningnan natin ang walang hanggang tipan ng kapayapaan, ito ang huling deklarasyon ng tipan na ginawa na siyang bumubuo sa lumang tipan. At nakita natin patungkol sa pagpapanumbalik ang maraming pangako ng Diyos na ibinigay simula pa noong Genesis. Hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin itong binanggit ng Diyos. Ibinabalik ng Diyos ang kaniyang pastol. Ibinabalik ng Diyos ang kanilang hari. Ibinabalik ng Diyos ang lupain. Ibinabalik ng Diyos ang kanyang tahanan, ang kanyang santuaryo, ang kanyang presensya sa piling ng kanyang bayan. Muling nanumbalik ang dati nilang relasyon. At lahat ng ito ay isang paglalarawan kay Hesukristo na siyang gagawa ng gawaing ito. Si Jesus na naparito bilang Emmanuel, ang Diyos na kasama naton upang ang salitang ito at ang pangakong ito ng pagpapanumbalik upang ang kasaysayan ng pagtubos ay matupad. Kaya mayroong pagpapanumbalik sa talangkanan. Mateo Kabanata 1, talata 11 at Mateo Kabanata 1, talata 12. Si Josias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid noong panahon ng pagkatapon sa Babylonia. At pagkatapos ay ang bersikulo 12. Nang madala ang mga Israelita sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Sealtiel at naging anak ni Sealtiel si Surubabel. Kaya sa Mateo Kabanata 1, ang talata 11 ay nagtatapos sa ikalawang panahon na mahalagang ang pagbagsak ng Jerusalem at ang pagkawasak ng templo o katong Mateo 1, talata 12. Nagsisimula ang ikatlong panahon na itinalaga ng pagbabalik sa Jerusalem at ang muling pagtatayo ng templo. At sa pagtingin sa templong ito, makikita natin kung paano rin hinahati ng Diyos ang talaangkanan. Kaya ang lahat ng henerasyon mula kay Abraham hanggang kay David ay 14 na henerasyon. Mula kay David hanggang sa pagkatapon sa Babylonia, 14 na henerasyon. At mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo, 14 na henerasyon. Kaya mula sa pagtatatag ng bansa hanggang sa pagtatayo ng templo. At mula sa pagkawasak ng templo hanggang sa muling pagtatayo ng templo. At mula sa muling itinayong templo hanggang kay Heso Kristo. 14 na henerasyon, 14 na henerasyon, 14 na henerasyon, 42 henerasyon sa kabuuan, tatlong panahon. Ganito binubuo ang kasaysayan ng pagtubos at gaano ito kaganda sa pamamagitan ng pagpapalaya, sa pamamagitan ng organisasyon ng kasaysayan ng pagtubos.
Ngayon, ang isang aspeto ng templo at isang aspeto ng pagpapanumbalik ay ang kailangan nating maunawaan na ito ay isang pagpapalaya sa mga bilanggo. At nagsisimula ito kay Jehoiakim. Kaya si Jeconias at si Jehoiakim, ito ay isang tao, magkaibang pangalan. Sinimula ni Jeconias ang ikatulong yugto ng talaangkanan na siyang panahon ng pagpapanumbalik. At ano ang sinasabi tungkol kina Jehoiakim at Jeconias sa Lumang Tipan? Dalawang Hari 25, talata 27, ang ikalawang kalahati. Pinalaya ni Evil-Merodach, hari ng Babylonia, si Jeconias, hari ng Juda, mula sa bilangguan noong taon na siya ay naging hari. At sa bersikulo 29, nagpalit si Jeconias ng kanyang damit bilangguan, kaya hindi na siya isang bilanggo. Humakain siya sa piling ng hari sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Talata 30, para sa kanyang rasyon, isang palagyang rasyon ang ibinigay sa kanya, isang bahagi sa bawat araw, sa lahat ng mga araw ng kayang buhay. Pag-isipan natin ang makasaysayang pagtubos na ito. Kung tayo ay espiritual na pinalaya mula sa bilangguan at tayo ay nagpapalit ng ating mga damit, kaninong presensya tayo papasok? Diyos aming hari, at binibigyan tayo Diyos yang pulong ang pan matag adlaw, kababahin sa matag adlaw. Dili ba giingon ni sa amahan namo, hatagi mi sa among kalanon matag adlaw. Ngayon, babalik tayo sa kasaysayan Ezra, Kabanata 3, talata 8. Nang ikalawang taon ng pagdating ng bahay ng Diyos sa Jerusalem, ng ikalawang buwan, si Zerubabel na anak ni Sealtiel at si Jesua na anak ni Jesodak at ang iba pang mga kapatid, ang mga pari at ang mga Levita, lahat ng dumating mula sa pagkabihag sa Jerusalem ay nagsimulang gumawa at nagtalaga ng mga Levita mula 20 taong gulang pataas upang mga siwa sa gawain sa bahay ng Panginoon. Ngayon, sa panahong ito, ano ang nakikita natin kay Zerubabel? Gayang alam naton, si Zerubabel ang ikatulong henerasyon sa ikatulong yuto. Ito ay pumunta sina Joachim, Jeconias, si Altiel, si Rubabel at sinasabing si Zerubabel, ang anak ni si Altiel, ay sumama na kasama si Jesua na anak ni Jesodak, ang iba pang mga pari at mga Libita. At sinimulan nilang gawin para magtrabaho at hinirang nila ang mga Levita upang mga siwa sa gawain sa bahay ng Panginoon. Kaya ang lugar ng pagsamba ay ibinabalik. Ang pagsamba, ang mga pamamaraan ng pagsamba ay ibinabalik. Ang mga pari ay ibinabalik sa dati nilang kalagayan. At ito ay makikita natin sa pamamagitan ng muling pagtatayo ng templo. Ang ibig sabihin ng Rubabel ay ipinanganak sa Babilon o anak ng Babilon. Kaya kahit na ipinanganak ka sa Babylonia, kahit na ipinanganak kang isang bilanggo, ngunit ikaw ngayon ay pinalaya na at ikaw ngayon ay ibinabalik. Ano? Sa pamamagitan ng pagsamba. At ito ay kinakatawan ng templo. At ito ang humahantong sa atin sa konklusyon na si Jesus ang ating kalayaan. Lucas, Kabanata 4, versikulo 18 at 19. Napag-usapan na natin ito noong nakaraang linggo, pero babalikan natin ito. Kaya, muli, ito ang pagpapalaya sa mga bilanggo at ang pagbawi ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga inaapi, upang ipahayag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Kaya't sinabi ni Jesus ang salitang ito sa sinagoga. At sa Lucas Kabanata 4, versikulo 21, sinabi ni Jesus, "Ngayon, natupad ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig." Kay halaga ng salitang ito, at ito ang kalayaan mula sa espiritual na Babylonia. Kung titingnan natin ang pahayag, Kabanata 18, versikulo 2, at siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, "Nagguho, nagguho ang dakilang Babylonia." Siya'y naging tahanan ng mga demonyo at bilangguan ng bawat karumaldumal na espiritu at bilangguan ng bawat karumaldumal at masasakit na salita. Kaya sinasabi rito sa Apokalipsis, Kabanata 18, ang Babylonia ay isang bilangguan. Ito ang atong spiritual na bilangguan, kung saan tayo dapat palayayon sa mga huling araw na ito. Sa pahayag 18, mga versikulo 4 at 5, narinig ko ang isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Magsilabas kayo sa kaniya, bayan ko,
upang huwag kayong madamay sa kaniyang mga kasalanan at huwag kayong magtamo ng kaniyang mga salot, sapagkat ang kaniyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalala ng Diyos ang kaniyang mga kasamaan. Kaya balikan ang kasulatang binasa ni Jesus. Isinugo ako ng Diyos upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag upang palayain sila. Yaong mga inaake, pinaapi, giunsa, pinaagi sa prisuhan sa sala, ang espirituhanong Babilonya, sa pinadayag kapitulo na pulog uksa, gitawag kita pagawas, dili na kita binalanggo. Ang tinig na ito ay tumatawag sa aton mula sa langit at gaano ito kahalaga. Kaya ang ating konklusyon, kung gayon, ay si Jesus ang ating templo. Matapos kang tawagin palabas ng espiritual na Babylonia sa Apokalipsis, Kabanata 18, ano ang mangyayari pagkatapos? At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa gitna ng mga tao. Siya'y mananahan sa piling nila. Sila'y magiging kanyang bayan at ang Diyos mismo ay sasamahan nila. Pahayag, Kabanata 21, talata 3, mga bersikulo 10 hanggang sa unang kalahati ng bersikulo 11. At dinala niya ako sa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem na nananaog mula sa langit mula sa Diyos na may kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ito ang banal na lungsod. Ito ang nakikita ni Apostol Juan na propesiyang ito o ang pangitaing ito ng kung ano ang mangyayari sa huli. Kinuha siya ng Diyos sa Espiritu kung paanong si Ezekiel ay dinala sa Espiritu upang makita ang templo sa isang mataas na bundok. Dinala si Juan sa Espiritu sa isang mataas na bundok at nakita niya ang banal na lungsod. At ano ang naayron nito? Ang kaluwalhatan ng blues. Nabalik na ang himaya sa Diyos. Sumala sa pinadayag, duha-usa, duha-duha, wala ko'y nakitang templo dito. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang templo nito. Kaya ang tunay na templo na magpapanumbalik sa ating lahat kung saan maari nating wastong sambahin ang Diyos ay walang iba kundi si Jesus mismo. Si Jesus, siyempre, namatay, inilibing at nabuhay muli. Naguba ang templo sa iyang lawas, apad na balik kini. Juan 2 o sa 9, miingon si Jesus, gubaan ninyo kining templuha, ug sa tulo ka adlaw, patingdugon nako kini. Talata 21 at 22, ngunit ang tinutukoy niya ay ang templo ng kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y mabuhay na mag-uli mula sa mga patay, naala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Kaya si Jesus ang ating tunay na templo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo na mga patay na sa kasalanan ay ginawang mabuhay kay Hesukristo. At ipinapakita nito sa atin na si Jesus, ang Kristo, ang katuparan ni Jehovah Shammah. Ezekiel, Kabanata 48, versikulo 35, ang uling dalawang salita nga bersikulo, Jehovah Shammah, ang Panginoon ay naroon. Siyempre, ang ibig sabihin ng Shammah ay naaron ang Panginoon. Kaya nandito ka, naariyan ang Diyos. Kailangan mong pumunta roon. Iyan ang ibig sabot ni Shema. Kaya ang ibig sabot ni Jehovah Shema ay kailangan nating lumapit sa Panginoon. At sa mga huling araw na ito, natutupad iyan sa pamamagitan ng pagbabagong anyo. 1 Tesalonica 4, mga talata 16 at 17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng isang sigaw, kasabay ng tinig ng arkanghel, at kasabay ng tunog ng trompeta ng Diyos. At ang mga patay kay Kristo ay unang mabuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong mga buhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At sa gayon ay makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Kapag tayong mga buhay pa ay inagaw pataas at sama-samang umaon, tayo ay umaon upang makasama nila sa Panginoon. Kaya nandito tayo sa mundong ito. Ngunit, pupunta tayo patungo sa kinaroonan ng Panginoon. Ano yon? Ibig sabihin, si Jehovah Shammah. Kaya't lagi tayong makasama ng Panginoon. Ano ito? Ito si Emmanuel. Kaya,
Sa konklusyon ng Aklat 11, si Jehovah Shammah ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kung paanong ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin, ay isang katuparan ng ipinangako ng Diyos na tayo ay muling mananahan kasama sa Diyos. Kaya sa pamamagitan ng pagbabagong anyo, mapupunta tayo sa kinaroroonan ng Panginoon. Naroon si Jehovah Shammah. Kaya nga, managpakaaliwan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga ito. Kaya, mga kapatid, lahat ng nananabik na makasama ang Diyos, lahat nagmamahal sa salita ng Diyos, lahat naghahanap sa katuparan ng pagbabagong anyo. Sino ang naghahanap sa katuparan ni Jehovah Shammah? Sino ang naghahanap na makapasok sa templo ni Ezekiel? Sino ang naghahanap na makapasok sa huling templong iyon? Sa mga huling araw na ito, sino ang tunay na makakakita sa ipinanumbalik na kaluwalhatan ng Diyos? Naway tayo, at ito ang aking pag-asa at panalangin, ay matupad ang Jehovah Shammah sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pag-aaral ng salitang ito, ng kasaysayan ng pagtubos, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ibanghelyo ng pagtubos na taglay natin kay Hesus Kristo. Ang aking pag-asa at panalangin ay naway lahat tayo ay makatingin sa langit, tumingala sa espiritual na templo, ang tunay na templo na si Hesus Kristo. Naway manahan tayo sa templong yon. Nataway, ang salita na si Jesus mismo ay manahan sa atin. Naway lagi tayo makasama ng Panginoon at maaliw tayo ayon sa salitang ito. Amen. Kaya dito nagtatapos ang ating pag-aaral ngayong buwan tungkol sa Babylonia. Nakita natin kung paano tinatrato ang Babylonia sa kasaysayan ng pagtubos. Tungkol sa talangkanan, tungkol kay Abraham, sa kaharian ng Israel, sa lungsod ng Jerusalem, at sa huli sa templo mismo. Naway maging malaya tayo mula sa espiritual na Babylonia. Naway ipahayag natin ang kalayaan mula sa Babylonia. Naway hindi na tayo maging mga bilanggo. Magsulob kitag bag-ong puting lino sa katarong aron makasulod sa atubangan sa Dios. Amen. Mag-ampo kita sa pag-ampo sa Ginoo. Diyos naming Ama sa langit, lubos kaming nagpapasalamat na ipinagkaloob mo ang panahon ito upang tunay na maunawaan na kami ay tinawag palabas mula sa espiritual na Babylonia. Kung paanong tinawag si Abraham palabas mula sa Ur ng mga Kaldeo tulad ng iyong bayan nang sila ay dinala sa pagkatapon, ngulit bumalik sila sa lupain ng Kanaan upang muling itayo ang iyong templo, naway kami rin amang Diyos sa kasaysayan ng pagtubos ay espiritual na tumakas mula sa Babylonia, lumabas mula sa aming mga damit bilangguan upang makita naming muli ang iyong naibalik na kaluwalhatian sa muling itinayong templo. Iyon ay sa pamamagitan ng ang ipinangako untag papanumbalik na may uron tayo kay Hesukristo. Dalangin naming Ama naming Diyos na si Jesus lamang ang aming hahanapin, ang salita lamang ang aming tunay na templo upang sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan tulad ng ipinahayag ni Jesus ang kalayaan mula sa pagkabihag. Naway aming ipahayag din amang Diyos ang mapagpalayang mensahe ng kasaysayan ng pagtubos. Amahan, hinaod dili na kami mobalik sa Babylonia, kundi motan-aw sa gipasig-uli nga templo aron mahimaya ka. Atong huptan ng saad ni Jehova, Shabbat, ug ang grasya sa transfigurasyon. Pinaagi ni ini amaan, magmalinawon kami kay kauban kanamo. Salamat ug giampo namo kini pinaagi ni Jesus. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.